Hindi ka man lang kumakain ng sobra o umiinom ng gamot na bawal, pero mataas pa rin ang creatinine mo. Bakit kaya? Baka ang sagot ay nasa mga pagkaing akala mo'y normal lang, mga pagkaing araw-araw mong nilalagay sa pinggan, pero tahimik na sumasakit sa bato mo. Maraming seniors ang nagtatanong, hindi naman ako mahilig sa maalat, bakit parang humihina pa rin ang kidney ko? Ang totoo, hindi lang alat o asukal ang kalaban. Maraming pagkain ang hindi mo alam, may tagong sangkap na sumisira sa kidney, nagpapataas ng creatinine at unti-unting naghahatid sa dialysis. At ang masakit, araw-araw mo itong nakakasama sa mesa. Ngayong video, ilalahad natin ang 10 pagkaing tahimik na sumisira sa kidney at nagpapataas ng creatinine. Lalo na kung ikaw ay 60 anyos pataas. Hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kaalaman. Kasi sa edad natin, ang pag-iwas ay mas mura kaysa gamutan. Habang pinapanood mo ito, tanungin mo ang sarili mo. Meron ba akong pagkain sa listahang to? Kung meron, ibahagi mo sa comments. Baka makatulong ang kwento mo sa iba pang senior na gaya mo. Anong pagkain ang akala mong healthy pero posibleng nakasira pala sa kidney mo? I-comment mo sa baba. Hindi mo alam, baka may sumagot sa comment mo na nagsabing, ganyan din ako dati. Huwag kang bibitaw. Sa bawat pagkain na mababanggit, hindi lang basta masama ang sasabihin. Ipapaliwanag natin bakit at paano ito tahimik na naninira sa loob mo. May ilang kwento rin tayong ibabahagi. Totoong karanasan ng kapwa senior mo na dumaan na sa ganitong problema. Baka doon mo maramdaman, oo nga, ako yun. Hindi ito basta listahan, ito ay babala. Pero ang pinakamagandang balita, kaya mo pang umiwas, kaya mo pang itama. Basta alam mo kung ano ang iiwasan, simulan na natin. 1. Powdered drinks at 3-in-1 mix. Tahimik na matamis pero malupit sa kidney. Hindi naman ako mahilig sa soft drinks, sabi ni Mang Celso, 66 na anyos. Pero araw-araw akong may kape, yung 3 sa isa, mura, mabilis, masarap. Ang hindi niya alam, sa bawat sachet ng iniinom niya, unti-unti na palang bumibigat ang trabaho ng kanyang bato. Ang mga powdered drinks gaya ng 3-in-1 coffee mix, chocolate powder, juice powder, at kahit ang instant cereal drinks ay punong-puno ng artipisyal na sangkap. Refined sugar, trans fat, synthetic flavorings, at phosphate additives. Lahat ng ito hindi natural sa katawan. At ang mas malala, sa kidney ang bagsak. Kapag araw-araw mong iniinom ito, lalo na sa umaga na dapat sana'y detox time ng katawan mo, binibigla mo ang bato mo ng biglaang asukal at kemikal. Ang katawan mo ay mapipilitang maglabas ng insulin, habang ang kidney mo naman ay mahihirapan i-filter ang dami ng phosphates at preservatives. Ayon sa pag-aaral, ang mataas na phosphate level sa katawan ay konektado sa mabilis na pagtaas ng creatinine at chronic kidney disease. Ang akala ng ilan, safe ang isang baso ng juice powder tuwing tanghalian o isang 3 inisang tuwing umaga. Pero kung gagawin mo itong pang-araw-araw na gawi, hindi lang ito simpleng asukal. Isa itong tahimik na pasakit sa loob mo, lalo na kung ikaw ay senior na at bumabagal na ang filtration rate ng bato mo. Ngayong nalaman mo na ito, tanungin mo ang sarili mo. Ilang beses sa isang linggo mo iniinom ang mga ito? At kung papipiliin ka, mas pipiliin mo bang matikman ang tamis ngayon o manatiling malusog ang kidney mo habang buhay? Kung kailangan mo talaga ng pampainit tuwing umaga, subukan mo ang salabat, turmeric tea, o simpleng warm water na may kalamansi. Hindi lang ito ligtas, makatutulong pa ito sa paglinis ng katawan. Si Mang Celso, nang nalaman niya ang epekto ng iniinom niya, unti-unti siyang lumipat sa salabat. Ngayon, mas magaan ang katawan niya. Hindi dahil bumata siya, kundi dahil pinagaan niya ang trabaho ng sariling kidney niya. 2. Full cream milk at ice cream, matamis sa dila, mabigat sa bato.
Gatas lang naman yan, hindi alak o soft drinks. Iyan ang palaging sinasabi ni Aling Nerissa, 68 anyos. Tuwing gabi, may baso siyang full cream milk bago matulog. At tuwing hapon, pampatanggal init daw ang isang scoop ng ice cream. Tahimik, masarap. Pero sa loob ng katawan niya, may ibang nangyayari. Ang mga full-fat dairy products gaya ng full cream milk at ice cream ay may taglay na saturated fat, phosphorus at refined sugar. Lahat ng ito ay problema sa katawan ng isang senior. Pero ang pinaka-apektado, ang kidney. Bakit? Dahil kapag mataas ang phosphorus sa dugo, nagkakaroon ng vascular calcification o pagkapal ng blood vessels. Kapag ito'y nangyari, lumalala ang hypertension na siya namang nagpapabigat sa bato. Dagdag pa rito, ang sobrang asukal sa ice cream ay nagpapataas ng blood sugar na direktang konektado sa pagkasira ng filtering system ng kidneys. At kapag bumagal ang filtration, creatinine ang unang tumataas. Akala mo ba safe ka dahil hindi ka naman madalas kumain ng ice cream? O dahil isang baso lang ng full cream milk ang iniinom mo? Yan mismo ang delikado. Dahil hindi mo nararamdaman agad ang epekto, ang damage ay tahimik. Walang kirot, walang senyales. Hanggang sa isang araw, mabigla ka na lang sa resulta ng laboratory test mo. Isipin mo ito, kung ang iniinom mo gabi-gabi ay parang laso na walang amoy, hindi ba't mas dapat kang mag-ingat? Hindi lahat ng comfort food ay safe para sa senior na katawan. Sa totoo lang, ang tunay na pag-aalaga sa sarili ay hindi lang bawal ang alak, kundi aalamin ko kung ano ang naglalagay sa bato ko sa peligro kahit walang sakit ngayon. Maaari mong palitan ang full cream milk ng almond milk, soy milk, o kahit diluted low-fat milk na walang added sugar. Sa ice cream naman, subukan ang mga frozen fruit puree na walang dairy, gaya ng mashed banana na nilagay sa freezer o plain yogurt na walang asukal. Bago ka mag-dessert mamayang gabi, itanong mo muna, ito ba ay pampasarap lang sa dila o panandali ang sarap na kapalit ay tahimik na hirap sa loob? Huwag hayaang maging huling scoop ang kidney mo. 3, shellfish, tahong, talaba. Galing dagat pero delikado sa dugo. Si Mang Rudy, 70 anyos, ay dating mangingisda. Lumaki siya sa tabing dagat at sa tuwing may okasyon, birthday, pista o simpleng reunion, siguradong may tahong o talaba sa mesa. Masustansya yan, wika niya. Galing dagat, walang mantika, walang preservatives. Pero hindi alam ni Mang Rudy sa bawat subo niya ng talaba, unti-unting bumibigat ang trabaho ng kanyang mga bato. Ang shellfish gaya ng tahong, talaba at halaan ay kilala sa taglay nilang purines, isang uri ng compound na sa katawan ay nagiging uric acid. Sa sobrang dami nito, hindi lang rayuma ang kalaban, kundi pati ang kidney function. Bakit? Dahil kapag hindi na kayang i-filter ng bato ang uric acid at byproducts ng purines, tumataas ang creatinine sa dugo. At kapag nangyari yan, posibleng umabot sa dialysis ang kwento. Ang problema pa sa shellfish, madalas itong niluluto na may kasamang asin, butter, at kung minsan ay niluluto pang paulit-ulit sa mantikang ilang beses nang nagamit. Masarap? Oo, pero ang kombinasyon ng mataas na purines, sodium at fats ay tahimik na lason para sa senior na katawan. Noong makaramdam si Mang Rudy ng pananakit ng tagiliran at matinding panunuyo ng bibig, nagpa-check up siya. Lumabas sa resulta, mataas ang kanyang creatinine. At isa sa pinanghinalaan ng doktor, ang madalas niyang pagkain ng tahong at talaba. Kung gusto mong alagaan ang kidney mo, pwede ka pa rin namang kumain ng seafood. Pero piliin ang mas ligtas, gaya ng isdang ini-steam o inihaw na walang alat. Lalo na kung may kasaysayan ka ng gout, high blood, o mataas na creatinine, iwas muna sa shellfish. At kung napapaisip ka ngayon kung kailan mo huling kinain ng tahong o talaba,
baka ito na ang tamang pagkakataon para mag-subscribe sa channel na ito. Dahil dito, hindi lang kaalaman ang hatid namin, kundi pangangalaga sa iyo habang tumatanda. 4. Pastries. Matamis sa labas, mapanganib sa loob. Si Aling Thelma, 63 anyos, ay may maliliit na apo na tuwang-tuwa sa tuwing may dala siyang donuts mula sa bakery sa kanto. Pampasaya lang naman, wika niya. Minsan-minsan lang. Pero ang minsan-minsan ay naging halos araw-araw. At ang masakit, hindi lang sa timbang niya tumama ang epekto, kundi pati sa kidney niya. Ang mga pastries gaya ng cake, donut, cookie at muffins ay karaniwang gawa sa refined flour, white sugar, margarine at artificial flavors. Sa unang tingin, ito'y simpleng merienda. Pero sa katawan, ito ay kombinasyon ng matinding panganib, lalo na sa kalusugan ng isang senyor. Kapag ang katawan ay nasobrahan sa asukal, tumataas ang blood sugar at ito ay direktang sumisira sa maliliit na ugat sa loob ng kidney. Ang high sugar diet ay hindi lang nagdudulot ng diabetes, kundi pinapabagal din ang kidney filtration rate. Isa sa mga unang senyales, tumaas ang creatinine level. Dagdag pa rito, ang trans fat mula sa margarine at shortening ay nagpapatigas sa blood vessels. Kapag ang ugat ay hindi na elastic, humihirap ang daloy ng dugo at mas nahihirapan ang kidney na magsala ng lason sa katawan. At huwag mong kalimutan, maraming baked goods ngayon ang may tagong preservatives para tumagal ang shelf life. Lahat ng ito bumabagsak sa iisang organ, ang bato. Hindi mo kailangang tuluyang iwasan ang tamis, pero maaari mong palitan ang klase ng tamis. Pwede kang gumawa ng homemade banana oat cookies na walang asukal o bumili ng sugar-free na biskwit na gawa sa whole grain. Mas mabuti kung ito'y may label na low in sugar at no trans fat. Tandaan, hindi porket maliit ang isang pirasong donut, maliit na rin ang epekto nito sa katawan. Lalo na kung senior ka na at bawat kagat ay may katumbas na pressure sa loob mo. Ang tanong, sa susunod na bibili ka ng cake o donut, tanungin mo sarili mo, para lang ba sa panlasa ito? O kapalit ng tahimik na paghina ng katawan mo? 5. Pickled vegetables, asim na nakakaasar sa kidney. Si Mang Ernesto, 72 taon, ay sanay na sa pagkaing may asim. Basta may burong mustasa, ganado ako, wika niya habang inuulam ang tuyong isda at sausawang maasim. Lumana raw ang panlasa, pero hindi niya alam, lumana rin ang paraan ng pagkain na unti-unti palang sumasakit sa loob niya. Ang pickled vegetables gaya ng burong mustasa, atsara, kimchi, at iba pa ay sikat sa mga Filipino meals. Pero ang problema, napakataas ng sodium content nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang sobrang sodium ay hindi lang nagpapataas ng blood pressure, kundi direktang nagpapabagal sa kidney function. Kapag mataas ang asin sa dugo, kailangan ng kidney na gumastos ng mas maraming tubig sa katawan para i-neutralize ito. At kung kulang ka sa hydration o may edad na ang bato mo, nahihirapan itong magsala. Ang resulta, pagtaas ng creatinine, pananakit ng tagiliran, at paminsang panunuyo ng bibig o pagkapagod kahit walang dahilan. Hindi lang yon. Ang pickling solution ay kadalasang may asukal o artificial preservatives. At dahil sa fermentation, tumataas ang acid level sa katawan. Sa katawan ng isang bata, kayang i-neutralize ito. Pero sa katawan ng isang senior, delikado. Nung nagpa-laboratory test si Mang Ernesto, nagulat siya, mataas ang creatinine at borderline na ang blood pressure. At isa sa direktang salarin, ang paborito niyang burong gulay. Hindi mo kailangang tuluyang iwasan ang pickles, pero iwasan ang araw-araw. Pwede kang gumawa ng fresh salad na may calamansi dressing. Mas natural, mas ligtas. Kahit pa sabihing, ganyan na ako kumain buong buhay ko, tandaan mo, ang katawan mo ngayon ay hindi na gaya ng dati.
At kung alam mo na ang panganib, hindi mo na pwedeng sabihing, hindi ko alam. 6. Iced tea at bottle juice, lamig sa bibig, init sa loob. Mas okay to kaysa soft drinks, sabi ni Aling Lita habang iniinom ang paborito niyang lemon iced tea. Tingin niya'y healthy choice ito kasi may tea naman. Pero ang hindi niya alam, sa bawat lagok niya ng malamig, mainit ang epekto sa loob ng katawan niya. Ang bottled iced tea at mga nakabote o nakapakiting prutas na juice ay karaniwang may label na vitamin C o natural flavor. Pero ang hindi agad nakikita ng mata ay ang sobrang taas ng fructose corn syrup at artificial na pampatamis sa loob nito. Ayon sa mga pag-aaral, ang fructose ay isang uri ng asukal na mahigpit na konektado sa pagtaas ng blood pressure at kidney damage. Kapag ang katawan ay palagi ang nilalagyan ng fructose, bumababa ang kakayahan ng kidney na magsala ng uric acid at waste products gaya ng creatinine. At kapag hindi na ilabas ng maayos ang mga ito, naiipon sa dugo at dumarating ang mga sintomas ng panghihina, panlalabo ng ihi at pagtaas ng creatinine. Ang mas delikado, iniisip ng maraming seniors na iced tea o prutas juice ay better alternative sa soft drinks. Pero kung ito'y may label na sweetened o ready to drink, halos kapareho lang ito ng soft drinks sa epekto. At dahil malamig ito sa bibig, hindi mo agad nararamdaman ang epekto. Tahimik, pero nakasasama. Kung gusto mong uminom ng malamig, pwedeng gumawa ng homemade herbal iced tea mula sa tunay na dahon ng pandan o luya na walang asukal. O kaya'y infused water na may lemon at pipino. Mas presko, mas ligtas. Ang kidney ay hindi sumisigaw kapag pagod na. Pero sa bawat bote ng matamis na inumin, mas pinapabilis mo ang pagod nito. At kung tunay mong iniingatan ang kalusugan mo, hindi lahat ng malamig ay pampaginhawa. 7. Dried fish, tuyo, daing. Matagal sa hangin, pero pumapait sa kidney. Tuwing umaga, bago pa man magising ang buong bahay, gising na si Mang Celestino. Tinitimpla ang kape, sinisindihan ang kalan, at sa kawali ay inaayos ang tuyo. Malutong, maalat, at kapartner ng mainit na kanin. Simpleng almusal, wika niya. Pero dito ako lumaki, dito rin ako tumanda. Pero minsan ang kinagisnan natin ang tahimik na dahilan ng pagkaubos ng lakas. Ang dried fish gaya ng tuyo at daing ay hindi lang basta pinatuyo sa araw. Kadalasan binababad ito sa asin para hindi madaling masira. Ang resulta, napakataas ng sodium content, higit pa sa inirerekomendang limitasyon ng isang senior sa isang araw. Kapag paulit-ulit na kumakain ng pagkain ganito, lalong-lalo na sa umaga, binibigla ang katawan sa sobrang alat. Tumataas ang blood pressure, sumisikip ang mga ugat at ang kidney ang pinakaunang apektado. Ang sodium ay nagpapabigat sa filtration function ng kidney at kapag hindi na nito kayang magsala ng maayos, dumarami ang lason sa dugo, kabilang na ang creatinine. At hindi lang yon, karamihan sa dried fish sa palengke ay hindi na natural ang proseso, may halong chemical preservatives. At kung minsan ay paulit-ulit na ring ginisa sa mantikang used oil. Lahat ito, tahimik na sumisira sa loob ng katawan mo. Tanong, ilang beses sa isang linggo mo kinakain ang tuyo o daing? At ngayon na alam mo na ang epekto nito, handa ka na bang bawasan o palitan ito? Kung gusto mo pa rin ng maalat at malutong, subukan ang inihaw na bangus na walang alat o steamed na isda na may kalamansi at luya. Iba ang lasa, oo, pero baka ito na ang lasa ng mas mahabang buhay. Ikaw, may kwento ka ba tungkol sa pagkain ng tuyo? Ibahagi mo sa comments. Baka ang kwento mo ang maging aral ng iba. 8. Vitamin C megadoses. Akala mo pampalakas, pero panira sa kidney. Maraming seniors ang nagsasabing, vitamin lang yan, natural naman. Pero hindi lahat ng natural ay ligtas, lalo na kung sobra. Ang synthetic vitamin C,
lalo na sa tabletas o effervescent na iniinom araw-araw, ay posibleng hindi mo alam, tahimik ng pinahihirapan ng bato mo. Kapag lampas sa 500 miligram kada araw ang iniinom mong vitamin C, ang hindi na kayang gamitin ng katawan ay nagiging oxalate. Ang oxalate ay isang substance na kapag hindi na ilabas ng kidney ay nagbubuo ng kidney stones. At habang naiipon ito, tumataas ang risk ng creatinine levels, pananakit ng tagiliran o minsan dugo sa ihi. Ang delikado pa, maraming over-the-counter vitamins ang may 1,000 miligramo o higit pa bawat tableta. At iniinom ito araw-araw kahit hindi kailangan. Kung wala kang deficiency, ang labis ay hindi na protection kundi pressure sa kidney. Kung gusto mong makakuha ng vitamin C, piliin ang prutas gaya ng siniguelas, bayabas o kalamansi, mas ligtas at may dagdag na fiber pa. Hindi masama ang vitamins. Pero kapag sumobra, kahit ang mabuti ay nagiging lason. Siyam, energy drinks at protein shakes, pang fitness. Noon, panira ngayon. Si Kuya Rod, 64 na anyos, dating construction worker. Mula noong nagretiro siya, naging aktibo siya sa Zumba at jogging. Kaya't akala niya, ayos lang uminom ng energy drink o protein shake pagkatapos ng workout. Pang-regain ng lakas, sabi niya. Pero sa huli, lakas ang unti-unting nawala. Ang mga energy drink ay may mataas na caffeine, taurine at sugar. Ang kombinasyong ito ay nagpapabilis ng tibok ng puso at nagpapataas ng blood pressure, dalawang bagay na hindi gusto ng kidney. Samantala, maraming protein shake ang may creatine o sobrang taas ng protein content. Sa edad na 60, hindi na kayang i-process ng kidney ang sobrang protein ng mabilis. Ang epekto, creatinine buildup at pagkapagod ng bato. Pagkatapos ng ilang buwang pag-inom, napansin ni Kuya Rod ang panlalabo ng ihi at pananakit ng tagiliran. Nang magpa-check up siya, mataas na ang creatinine niya. Hindi masama ang pag-eehersisyo, pero hindi lahat ng iniinom ng mas bata ay bagay pa rin sa katawan mo ngayon. Kung kailangan mo ng recovery drink, piliin ang natural na saging, itlog at sabaw ng buko. Mas ligtas, mas kilala ng katawan mo. Kung senior ka na, alalahanin mo, hindi ka na tulad ng dati. At kung inaalagaan mo ang katawan mo, huwag mo itong gulatin sa maling inumin. 10, too much protein at breakfast. Bigat sa pinggan, bigat din sa kidney. Masustansya naman to, sabi ni Mang Berting habang sinasandok ang itlog, longganisa at tapa sa plato niya tuwing almusal. Yan ang nagbibigay lakas sa akin sa buong araw. Pero ang hindi niya alam, sa tuwing nilalagyan niya ng sobrang protina ang pinggan niya, sa umaga, unti-unti na rin niyang pinapahirapan ang bato niya. Ang katawan natin ay kailangan ng protina. Ito ang nagbibigay ng enerhiya, nagre-repair ng muscles, at tumutulong sa immune system. Pero tulad ng maraming bagay sa buhay, ang sobra ay delikado. Lalo na kung senior ka na at bumagal na ang function ng kidney mo. Tuwing kumakain tayo ng karne, itlog, isda o processed meat sa umaga, binibigyan natin ang katawan ng amino acids. Pero kasabay nito, byproducts rin gaya ng urea at creatinine ang nililikha. Kung bata ka pa at malakas ang filtration ng kidney mo, kayang-kaya ito. Pero kung senior ka na at may borderline creatinine levels, araw-araw mong pinipilit ang kidney mong magtrabaho ng doble. Ayon sa mga nephrologists, ang sobrang protina, lalo na kapag nakatuon sa isang meal gaya ng almusal, ay nagdudulot ng tinatawag na glomerular hyperfiltration. Ito ang biglang pagbilis ng trabaho ng bato na kalaunay nauuwi sa pagod, pagkasira ng nephrons at pagtaas ng creatinine sa dugo. At madalas, hindi lang dami ang problema, kundi klase ng protina rin. Yung longganisa, mataas sa saturated fat at sodium. Yung tapa, madalas ay may preservatives. Yung hotdog o bacon, alam na alam natin, delikado sa kidney.
Kung iisipin, akala natin kumpleto ang almusal, pero ang totoo, kumpleto rin sa stress ang kidney natin. Pwede pa rin kumain ng protina sa umaga, pero i-distribute ito. Halimbawa, isang pinakuluang itlog kasabay ng kamatis at isang slice ng avocado toast gamit ang whole grain bread. Maaari ring subukan ang oatmeal na may chia seeds at saging. May protina pa rin, pero may fiber at antioxidants din na sumusuporta sa kidney. Si Mang Berting, nang malaman niya ang resulta ng lab test niya, mataas ang creatinine, unti-unti niyang binago ang almusal niya. Ngayon pinipili niya ang mas magaan pero mas matalino. Isang itlog, sabaw ng munggo, at piniritong talbos ng kamote. Ang dating bigat sa katawan ay unti-unting napalitan ng gaan. Hindi lang sa tiyan, kundi pati sa loob. Tandaan, hindi mo kailangan ng sobra para lumakas. Sa edad natin, ang tunay na lakas ay nakasalalay sa tamang pagpili. Bonus, akala mong walang epekto, pero tahimik na sumasakit sa kidney. Hindi lahat ng sumisira sa bato ay nasa plato. Minsan, nasa baso, nasa pakete, o nasa araw-araw mong nakasanayang, maliit lang naman to. Pero tandaan mo, sa katawan ng isang senior, maliit na kasanayan, malaking epekto. Narito ang ilang pagkain at produkto na madalas hindi pinaghihinalaan pero tahimik na nagpapahirap sa kidney. Una, ang artificial sweeteners tulad ng aspartame, sucralose o saccharin. Akala ng karamihan, ito ang safe na kapalit ng asukal. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang madalas na paggamit ng artificial sweeteners ay maaaring magdulot ng metabolic imbalance at pagtaas ng insulin resistance. Dalawang bagay na nakakasama sa kidney health. Lalo na kung iniinom mo ito sa kape, juice o tsaa araw-araw. Ikalawa, ang instant flavored oatmeal. Oo, oatmeal daw ay healthy, pero yung nasa pakete na may lasa tulad ng strawberry, chocolate at honey, puno ito ng refined sugar at artificial flavors. Hindi ito katulad ng regular oats na may fiber. Sa halip, ito'y parang pinong dessert na lang na mataas sa glycemic index at nagpapabilis ng creatinine elevation kung hindi hinay-hinay. Ikatlo, ang chichirya o processed snacks. Isang dakot ng potato chips o corn chips habang nanonood ng TV? Harmless ba? Hindi. Ang mga ito ay may phosphate additives na nakatago sa label. Sobrang phosphate, sobrang trabaho ng bato. Tahimik itong bumabara sa loob mo kahit hindi mo nararamdaman. Panghuli, ang daily multivitamin tablets na iniinom kahit walang payo ng doktor. Lalo na yung may mataas na bitamina A, E at iron. Kapag sobra ito sa katawan, ang bato ang tagasala. At kung senior ka na, baka hindi mo na ito naiihi ng buo. Kaya naiipon hanggang sa bumigay. Kaya't habang iniisip mong safe ka dahil wala ka sa 10 pagkain, tanungin mo, meron ka ba sa bonus listahan na ito? Dahil minsan hindi ang lantaran ang sumisira sa iyo, minsan yung palihim. Piliin mo ang bato mo habang maaga pa. Ngayong nalaman mo na ang mga pagkaing dahan-dahang sumisira sa kidney, kasama na ang mga akala mong ligtas, isang tanong ang naiwan. Ano ang gagawin mo ngayon? Bilang isang senior, hindi mo na kailangang maging perpekto, pero kailangan mong maging maingat. Dahil sa bawat kutsara ng instant noodles, sa bawat hotdog, sa bawat sobrang protina sa umaga, unti-unti mong pinapagod ang bato mo. Ang bato, tahimik, hindi ito umaangal. Pero kapag sumuko na, dun ka palang magigising. Kaya ngayon pa lang, piliin mo na ang sarili mo. Bawasan ang asin, iwasan ang processed food, piliin ang tunay na pagkain. At kung may natutunan ka sa video na ito, mag-subscribe ka dahil sa bawat linggo, may bago kaming kaalamang pangkalusugan na handog para sa iyo. At ishare mo ito sa kakilala mong umiinom ng vitamin araw-araw. Baka siya na ang sunod na manghina. At syempre, i-comment mo sa baba kung anong pagkain ang pinakanagulat ka.
Dahil ang kwento mo pwedeng magligtas ng iba.